2 linggong makalipas sa mga nangyari, ay nandito nga ako ngayon sa tabi ni Alvin habang nasa airport kami. I'm so sorry, Alvin. Hindi talaga ako makakasama sa'yo. Okay lang, Hana. I understand. Please take care of yourself. Sabi niya at tinawakan ng aking mga kamay. Actually, 2 na kami, Alvin. Sabi ko at halata sa mukha niya ang pagkalito. What do you mean? Nakakundot noong tanong niya. I'm pregnant. Masayang sabi ko. Hindi na ako nagulat nung hindi agad siya makasagot, but tila natulala. Ganun ba? Wow, Hana, I didn't expect that. Pero congrats. Lagi kayong mag-iingat ni baby. Nakangiting sabi nito. Lumuhod pa nga ito para magpantay ang mga tiyan ko at agad naman niya itong hinaplos. Be a good baby to your mommy. Nakangiting sabi nito habang hinahaplos ang aking tiyan. Tumayo ito para umalis na. Niyakap niya ako na mahigpit at naramdaman kong hinahaplos niya ang aking buhok. Please be happy this time, Hana. Lalo na't magkakaroon ka na ng anak. Whatever happens, just remember that I'm always here. Kahit malayo tayo sa isa't isa. Sabi nito sa akin habang nakayakap. Naramdaman ko namang naiiyak na ako at agad ko itong pinigil pero hindi ito sumunod sa akin. At agad akong napahagulhol. Hey, why are you crying? Makakasama yan sa baby. Pag-aalo nito sa akin. Pwede si baby din kasi nalulungkot sa pag-alis mo. Umiiyak na sabi ko. Ayoko na tuloy umalis. Baliw, umalis ka na nga. Sabi ko, sabay hampas sa balikat nito na siyang ikinatawa niya. Tumungo na nga si Alvin at malungkot ako nakangiti habang tinitignan ng kanyang likod. Sana makahanap ka na ng magmamahal sa iyo, Alvin. Kasi deserve mo yun. Matapos kong maihatid si Alvin, ay agad naman akong pumunta sa presinto para puntahan si Jacob. Ipipilit ko pa ding pirmahan niya ang annulment papers namin. Tulad ng dati ay pumunta ako sa front desk ng presinto at doon ko sinabi na bibisitahin ko si Jacob. Nagantay ulit ako doon at nang makita ko si Jacob ay tila hindi ito natulog ng ilang linggo dahil sa laki ng eyebags nito at mukhang malalim ang iniisip. Jacob! Tawag ko dito at agad naman itong napatingin sa akin at tumakbo para yakapin ako. Jacob, hindi ako makahinga. Sabi ko at agad naman itong bumitaw. I'm sorry. Sabi niya. Lumuhod ito at hinaplos ang aking tiyan na ngayon nga ay medyo makikita mong may umbok na. Hey buddy, I miss you. It's me, your daddy. Huwag mong pahirapan si mami ha. Be a good baby. Sabi niya habang kinakausap yung tiyan ko at marahang hinahaplos. Tila may humaplos sa puso ko dahil sa nakita at narinig kong ginagawa ni Jacob ngayon. Maybe he is not a good husband to me, but I'm sure that he will be a great dad to our kid. And when the time comes at hanapin ng anak ko ang daddy niya, I will not hesitate na ipakilala si Jacob bilang ama niya. Deserve niyang malaman iyon at hindi ako impokrita para pagwawalan si Jacob. Walang kasalanan ng bata sa mga nangyari. Bumalik si Jacob sa pagkakaupo sa upuan, magkaharap kami ngayon. I will sign it. Sabi nito na ikinagulat ko. Anong sabi mo? Pag-uulit ko dahil baka namali lang ako ng dinig. Pipirmahan ko na yung annulment papers, Hana. I will set you free. For now. Sabi nito, kaya agad kong inilabas ang envelope at binigay sa kanya. Nilabas niya ang annulment papers sa envelope at tiningnan ito. Inabutan ko siya ng ballpen at kinuha naman niya ito. Papakawalan na kita ngayon, Hana. But when I fix myself, pag na-clear ko na ang mga gumugulo sa isip ko, pag nalaman ko na ang mga sagot sa magulo kong damdamin, at pag nakalaya na ako dito, I will take you back no matter what happen. Desididong sabi nito. Hindi ko alam ang mga sinasabi niya, pero isa lang ang alam ko. Makakalaya na din ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo, Jacob. Pero I hope na makahanap ka ng babaeng karapat-dapat sa'yo at mamahalin ka. Kung sakaling makahanap din ako ng magmamahal sa... Narinig kong malakas niyang binagsak ang ballpen sa lamesa, kaya gulat akong tumingin sa kanya. Wala akong ibang babae na papapasukin sa buhay ko kundi ikaw lang. Ikaw lang ang gusto ko sa buhay ko, Hana. And there's no way na hahayaan kong may ibang lalaki makatuluyan mo.
I will set you free for now to breathe and have time to heal yourself mula sa mga nangyaring nung nakaraan. Pero hindi ko sinasabing hahayaan na lang kita sa iba. I can't do that cause you're only mine. Sabi nito habang nakatitig lang sa akin. Una akong nag-iwas ng tingin dahil hindi ko kayang tagalan ng mga klaseng titig niya ngayon sa akin. May ganito pala siyang side, very territorial. Pero hindi ko hahayaan ang sarili ko na tuluyang maapektuhan sa mga sinasabi niya na hindi ko alam kung may katotohanan. Pirmahan mo na, sabi ko dito pero hindi siya tinitignan. Here, sabi niya sabay abot ng papers. Tinignan ko ito at dinouble check dahil baka walang pirma ang iba pero buti naman at lahat ay meron. Aalis na ako. Paalam ko at tumayo na. Please take care. Pati na rin si baby. I'm sorry sa lahat-lahat. Hindi ako magsasawang mag-sorry sa'yo. When I fix myself, promise babalikan ko kayo na anak natin. I promise. Sabi niya habang yakap pa din ako. Naririnig kong meron na ring mumunting hikbi at medyo nababasa na ako. He's crying again. Hindi ko in-expect na may vulnerable side siya. Ang pinaka nagulat ako ay hindi siya nahihiya na ipakita ito sa akin. Wala sa sariling hinaplos ko ang likod niya para patahanin. Ngunit mukhang hindi ito umepekto dahil mas lumakas ang mga hikbi ni Jacob at mas lalong humigpit ang yakap sa akin. Naramdaman ko ding lumuluha na ako at mahigpit ding nakayakap kay Jacob. Ito na ang huling pagkikita natin, Jacob. Maraming salamat sa isang regalo na pinigay mo sa akin. Yung anak natin. Sana magawa mo ding patawarin ang sarili mo sa mga nagawa mo dati, Jacob. Magsimula ka ulit ng bago at mahanap mo ang tunay na ikaw at ang kasiyahan mo. Sabi ko dito habang umiiyak kaming dalawa. Ito na ang huling pagkikita natin, Jacob. Paalam. Sabi ko at akmang hihiwalay na sa pagkakayakap niya, pero mas hinigpitan niya ang yakap na tila ayaw akong paalisin. Ayoko, Hana. Hindi ko kaya, please. Nagmamakaawang sabi nito. Sorry, Jacob, pero hindi ko na rin kaya. Kailangan na nating palayain ang isa't isa. Naramdaman ko maras siyang umiling mula sa pagkakayakap sa akin. I think I know what's the reason kaya nagkakaganito ako. At ngayon ko lang napagtatanto ang lahat. Robert is right. Bulong nito habang umiiyak pero hindi ko alam ang pinagsasabi niya kaya hindi ko na lang pinansin. Paalam, Jacob. Sabi ko at pilit humiwalay sa kanya. Agad kong kinuha ang bag ko at agad na umalis. Hindi ko na sinulyapan si Jacob dahil baka pag ginawa ko ay hindi ko mapigilan ang sarili ko at hindi na makipaghiwalay. It's the best for the both of us. Paalam, Jacob. After 6 years. Kenzo, maalis na si Mama. Sigaw ko sa anak ko dahil papasok na ako sa trabaho. Nasa Amerika kami at dito ko na rin pinanganak si Kenzo. Nagtatrabaho ako bilang isang sekretary sa isang office dito at pinubuhay ang anak ko na mag-isa dahil ayokong umasa kila Mami at Daddy. Sa Pilipinas na sila nanirahan at hindi na natuloy dito sa Amerika dahil tumatanda na daw sila at mas gusto nilang sa Pilipinas na lang. Wala na akong masyado nabalitaan kay Jacob matapos ang araw na yon sa presinto. Naaprubahan naman ang aming annulment kaya ngayon ay hindi ko na siya asawa. Ang huling balita ko na lang ay nagpapagamot daw siya sa isang psychiatrist para sa kanyang anger management issue. Bukod doon ay hindi ko na alam kung ano ang ganap sa kanya. Siguro ay nakalaya na ito ngayon pero hindi ko na masyadong iniisip yun. Mama, pasalubok ko po ha. Sabi ng anak ko na ngayon nga ay 6 years old na at bibong-bibo. Tila carbon copy ito ng ama dahil halos lahat ay nakuha kay Jacob. Mabuti na lang at nagmana ito sa akin sa mata na maamo. Kinis ko ito sa pisngit pinanggigilan. Mama naman pinanggigigilan mo na naman yung pisngi ko. Tila nagtatampong sabi niya. Sorry na baby, ang taba-taba kasi ng cheeks mo kaya ang sarap kurutin. Sabi ko at ngumuso naman ito. Basta mama yung pasalubong ko po ha. Pag-uulit nito na siyang ikinatuwa ko. Opo, pag-uwi ko bibilhan kita. Kaya magpakabait ka kay Yaya ha. Sabi ko at sunod-sunod naman itong tumango. Hinilot-hilot ko ang aking batok at balikat dahil nangalay na.
Kanina pa ako tutok na tutok sa ginagawa ko. Hana, may nagpadala na naman ng bulaklak sa'yo oh. Sabi ni Carrie na isang Pilipino at ka-office mate ko din. Bitbit niya ang isang bouquet ng white roses at ibinigay sa akin. Naku ha, nagtataka na talaga ako kung sino ang secret admirer mo. At walang humpay na nagpapadala ng flowers. Sabi ni Carrie. Ni mismo ako ay hindi alam kung sino ang nagpapadala ng mga bulaklak na ito. Walang nilalagay na pangalan ang kung sino mang nagpapadala nito at kapag tinatanong namin ang nagdi-deliver, ay sinasabi niyang hindi daw niya ito pwedeng sabihin dahil request ng nagpadala. Hindi ko nga din alam kung sino ba nagpapadala niyan. Medyo creepy na rin kaya. Totoo yung sinabi ko dahil hindi ko maiwasang matakot sa pinagagagawa na nagbibigay nito. Break time na sis. Hindi ka pa ba kakain? Tanong niya. Mamaya na ako. May tatapusin pa akong report para maipasa na agad kay Sir Juancho. Nakakalungkot naman. Hanggang bukas na lang pala dito si Sir Juancho. Crush ko pa naman yun. Nangihinayang sabi ni Carrie. Dapat kasi, hindi na lang siya pinalit ng ibang branch ng daddy niya. Nakakalungkot naman. Dagdag pa nito na tila nalulungkot. Hayaan mo na Carrie, na makamove on ka na rin. Masyado ka naasa kay Sir Juancho eh. Pambasag ko naman dito. Aray ha? Di man lang na preno kailangan straight to the point. Sabi nito at kunyaring nasaktan. Tanggapin mo na kasi. Ilang taon mo nang gusto yung tao pero parang hangin ka lang sa kanya. Ikaw rin masasaktan sa huli. Kaya habang maaga pa, itigil mo na. Seryosong sabi ko. Sabagay. Sige na nga. Magmo-move on na ako. Pero kabog ka ng sinabi mo kanina ha. Parang may pinanghuhugutan. Pangaasam nito sa akin. Nako, kumain ka na nga doon Carrie at tatapusin ko na tong ginagawa ko. Pagtataboy ko sa kanya. Oo na, pero sino kaya yung bago nating boss na pinsan daw ni Sir Juancho? Siguro gwapo din yun. Pero mas gwapo pa din si Sir Juancho, my loves. Kinikilig na sabi nito. Akala ko ba aalis ka na? Ang daming chikay eh. Hala sige, kumain ka na. Grabe ka naman sa akin sis. O sige, aalis na ako. Paalam nito at tuluyan na ngang umalis. Pagkatapos ko gawin ang mga dapat kong gawin, ay pumunta muna ako sa kantin sa baba para kumain. Dahil nakaramdam na ako ng gutom at hindi ko namalayan ng oras. Umorder ako ng jumbo meal at nilantakan niyon. Ang bilis kong kumain at tila hindi ako kumain ng ilang linggo. Naramdaman kong napaubo-ubo ako, kaya kinabi ko ang dibdib ko at tinapik-tapik ito ngunit hindi umepekto. At luminga-linga ako sa mesa ko. Para tignan kung may nabili akong tubig man lang para mainom, pero mukhang wala. Tatayo na sana ako para kumuha ng tubig nang biglang may naglapag na mineral water sa harapan ko. Agad ko itong kinuha kahit hindi ko pa nakikita kung sino man ang naglapag nito sa table. Ininom ko ang tubig hanggang maubos ko na tila nakadepende doon ang buhay ko. Salamat sa tubig ni... Sabi ko, sabay tingala sa nagbigay ng tubig sa akin pero laking gulat ko na makita ang isang taong hindi ko inaasahan. Jacob? Mahinang sambit ko habang nakatingin sa kanya na ngayon nga ay nakatuxedo suit at nakangiting nakatingin sa akin. Tulala pa din ako sa kanya at ilang beses kong kinuwat ang sarili. Tila kinukumpirma kung totoo ba itong nangyayari ngayon. Nakita kong umupo si Jacob sa harapan ko habang ako ay shock pa rin sa mga nangyayari. Long time no see my wife. Sabi nito habang nakangiti. Kumabog ang dibdib ko at tila may paru-paro nagliliparan sa aking mga tiyan nang marinig ko ang kanyang boses. At ano daw? Wife? Nalilimutan ba niyang hindi na kami mag-asawa? O nabagok lang ito? Hey, please say something. You're scaring me. Sabi nito, kaya agad ako nakabalik sa realidad. Paano nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Gusto kong kubutin ang sarili dahil sa pagkakabulol bigla. Nakita ko ito napatawa ng bahagya. Tiningnan ko ito ng mabuti at masasabi kong mas gwapo ito ngayon. Mas luminis ang kanyang itsura at naka-clean cut na rin. Hindi na siya yung Jacob na iniwan ko noon sa presinto. Kailan ka nakalaya? Tanong ko dito at nakita kong sumeryoso ang mukha niya. Last month pa. Mariing sabi niya. Okay.
Sige, kailangan ko ng mauna. Nagmamadaling sabi ko dahil hindi ko kaya ang presensya niya ngayon. Masyado nakaka-intimidate, idagdag pa ang kumakabog kong puso ngayong nakita ko siya. Akala ko hindi na ako apektado sa kanya sa muli makita kami, pero mukhang mali ako. Natutulog lang ito ng ilang taon at muling naramdaman na makita ang tunay na tinitibok nito. Hindi ito pwede, kailangan ko itong pigilan. See you tomorrow, wife. Sabi niya na siyang ikinanuot ng noo ko. Tomorrow? Anong ibig niyang sabihin doon? Agad kong umalis nang hindi siya nililingon at nagmamadaling pumunta sa desk ko. Mami, sabi mo uuwian mo ko ng pasalubong. Nagtatampong sabi ni Kenzo dahil umuwi akong walang bitbit. I'm sorry anak. Madami kasing ginawa si mama sa work kaya nakalimutan kong bilhan ka. Sabi ko na half totoo, pero ang dahilan talaga ay dahil sa ama ni Kenzo na bigla na lang sumulpot kanina at kung ano-anong pinagsasabi. Pagod ka na pala mama. Okay lang po pero basta ha, gusto ko na po ng donut bukas. Sabi nito at niyakap ako. Opo, ang sweet naman ng baby ko. Nakakawala ng pagod ang yakap mo. Sabi ko dito at pinag-initan na naman ng pisngi at pinaghalikan. Mama, pagbibigyan ko po yung pang-torture ninyo sa pisngi ko kasi pagod po kayo sa work mama. Sabi nito at tila napipilitan. Magbibihis lang si mama at matutulog na tayo, okay? Sabi ko at agad itong tumango. Nakayakap na sa akin ang anak ko ngayon habang tinatapik ko ang binti nito para makatulog na. Mama, kailan ko po makikita si Papa? Inaasar kasi ako sa school na wala daw akong papa kasi iniwan daw ako kasi hindi niya tayo mahal. Pag-amin ang anak ko at nalulungkot ako dahil sa sinabi niya. Anak, bakit ngayon mo lang to sinasabi kay mama? Di sana, nakausap natin yung mga magulang ng kaklase mo. Sabi ko at hinigpitan ng yakap sa anak ko. Hindi ko maiwasang maawa kay Kenzo dahil wala sa tabi niya ang kanyang tatay. Masyado pa kasi siyang bata para maintindihan ng mga bagay-bagay tungkol sa amin ng tatay niya. Wag niyo na po kausapin ma. Tanggap ko na namang baka hindi ako mahal ni Papa Jacob kasi hindi pa siya bumabalik galing ibang bansa. Malungkot na sabi nito at yumakap sa akin. Alam ni Kenzo na ang tunay niyang ama ay si Jacob. Hindi ko iyon ipinagkait sa kanya at pinakita ko pa ang pictures ng ama nito. Meron pa nga siya nakalagay sa wallet niya na litrato mula sa dyaryo at ginupit niya iyon kasi papa daw niya yon. Pinalabas ko ring nasa ibang bansa ang papa niya para mag-work at babalikan din siya. Dahil sa sinabi ng anak ko ay naisipan kong gawin ang isang napakalaking desisyon. Maaga akong umalis ng bahay ngayon dahil may mga hahabulin pa ako mga paperworks na kailangang ipasa. Dahil ang sabi ay ngayon daw darating ang bago naming boss. Kailangan kong i-transfer sa kanya ang mga files para ma-review niya iyon at dahil sobrang daming files yun, ay nagkanda ugaga na ako sa mga dapat gawin. Tulog pa si Kenzo nang umalis ako at pinabantayan ko na lang sa yaya niya muna. Tutok na tutok ako sa pagtipa ng mga keyboard at hindi ko na napansin ang mga nasa paligid ko. Nawala ang konsentrasyon ko na may tumapik sa akin. Girl, lahat daw na empleyado kailangan pumunta na sa meeting room. Nandun na daw yung bagong boss natin. At bali-balita, nayami daw ito. Kinikilig na sabi ni Carrie. Mauna ka na muna, Carrie. Malapit na ako matapos. Konti na lang to. Sabi ko at tipa ulit sa keyboard. Sige, basta sumunod ka na agad ha. Ikaw pa naman ang dapat nandun kasi ikaw yung magiging secretary niya. Sabi niya at umalis na siya. Nagtuloy lang ako sa pagtitipa ng keyboard at nakahinga ako na maluwag na matapos ko na ang lahat ng dapat gawin. Ngunit nawala agad ang ngiti sa aking mga labi nang maalala ko na may meeting pala. Tinignan ko ang orasan at nakita kong late na ako ng 30 minutes. Agad akong tumakbo papunta sa elevator dahil ang meeting room ay nasa 7th floor samantalang ako ay nasa 3rd floor. Nang nagbukas ang elevator, ay agad akong sumakay at pinindot ang floor ko. Lakad takbo ang ginawa ko para makaabot man lang ngunit habang papalapit ako sa meeting room ay may nadidinig akong isang malakas na sigaw na lalaki. What the? I said kailangan kompleto kayo pag nandito ako.
Is it hard to follow my simple rules? Agad narinig kong sigaw ng isang barati kong lalaki at nagsimula nang mamuo ang kaba sa dibdib ko. Galit ito dahil may kulang at natitiyak kong ako na lang ang wala doon dahil nung umalis ako ay wala na ako nakitang ibang kaopisina. Nagdadasal ako sa isipan habang kinakabahang naglalakad papunta sa meeting room. Unang araw pa lang ng bago kong boss ay mukhang bad shot na ako. This is my first day. And you? Narinig kong inis na sabi ng lalaki. Kumatok ako ng pintuan at narinig kong nagsitahimik ang mga nasa loob. Naramdaman kong unti-unting binuksan ang pinto at napayuko na lang ako. Sir, I'm sorry I'm late. Kinakabahang sabi ko habang nakatingin pa din sa sahig. Hindi ko yata kaya makita ang mga reaksyon nila sa muka at lalong-lalo na ang boss niya. Ilang segundo siyang hindi nakarinig ng kung anong ingay hanggang magsalita ito. All of you, get out. Sabi nito at naramdam ko namang nag-alisa ng mga kasamahan ko at magsisimula na rin sana ako maglakad paalis nang biglang magsalita ulit ito. Except the one who's late. Dugtong nito at tila na bato siyang nakatalikod sa akin. Unti-unti siyang humarap at laking gulat niya na makita ang hindi inaasahang tao. Jacob. So, where are we? Why are you late? Rinig kong seryosong sabi ni Jacob. Kumakabog ang puso ko habang tinitingnan siya ngayon. Sa lahat ng pwede kong maging bagong boss, bakit siya pa? Kung kailan nananahimik na ang buhay ko, ay saka naman siya magpapakita na parang walang nangyari. I'm sorry sir, may mga importante pa kasi akong inaasikaso. Formal na sabi ko dahil ayaw ko makita niyang apektado pa din ako sa kanya. Seryosong nakatingin siya sa akin at hindi ko kaya makipagtitigan sa kanya na matagal, kaya ako na ang unang umiwas. What is that important thing that you do na nakalimutan mo umattend? Sabi niya. At akmang magsasalita na ako nang may sinabi ulit ito. I'm important too. Just so you know. Dugtong pa niya. Sorry sir. Alam ko namang importante kayo. Sabi ko at nakita kong nanginginig ang mata niya dahil sa sinabi ko. Importante kayo sir kasi kayo yung bagong boss namin. Dugtong ko at tila bulang nawala ang mga kisap sa mata niya at napalitan ng pagkaseryoso. Hindi ko alam. Pero bigla akong gustong bawiin yung huli kong sinabi tuwing nakita ko yung mukha niya na malungkot. Pero pinigil ko ang sarili ko dahil ayoko namang maging marupok ulit sa kanya. I see. So, nalaman kong ikaw ang sekretary ni Juancho. So, automatic you will work with me too. Opo, sir. Drop that, sir. I don't like it. Sabi niya na ikinagulat ko. Pero boss kita at kailangan kitang tawagin na ganun. I still don't like it when you call me like that. So don't call me sir. Tila sumakit ang batok ko dahil sa pagiging makulit ni Jacob. Alangang tawagin ko siya sa pangalan niya. Di napagchismisan ako dito na parang sino makaakto dahil walang galang ko lang siyang tinatawag ngayon at boss pa namin siya. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Kung boss, pinutol niya ang sinasabi ko. I want you to call me love. Or baby. You choose between these two. It's up to you. Nakangising sabi niya. Na-off guard naman ako sa sinabi niya at hindi agad nakaimik. Ano? Tila wala sa sariling sabi ko. You are being too cute right now. Did you know that? Nakangiting sabi ni Jacob. Nilalandi ba ako nito? Hindi pwede yung sinasabi mo. At saka ano pinagsasasabi mo? Hiwalay na tayo, pinapaalala ko lang. Seryosong sabi ko, pero hindi nakatakas sa mga mata ko ang pag-igting ng panga niya. Yeah, right. Pero right now, I'm your boss so you will do whatever I want. And I want to see our son. Sabi niya na siyang ikinagulat ko. Ano? I want to see Kenzo. I think I give you enough time para makapag-isip-isip. Kenzo needs a father. And I'm ready to be one. Seryosong sabi niya habang ako hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Ito na ba yung sign para ipakilala ko na si Kenzo sa ama niya? Tama siya. Kailangan ni Kenzo ang isang ama at ayokong ipagkait sa anak ko yun. Pero handa na ba ako makasalamuha ulit ang ama niya? I will give you 2 days para ihanda ang sarili mo at ang anak natin. Pagkatapos nun,
Ipapakilala mo na ako kay Kenzo. Bigla niyang sabi at wala sa sariling napatango ako. Hana, pinapatawag ka na ni Sir, ASAP daw. Sabi ni Carrie. Sige, papunta na ako. Agad akong pumunta sa elevator para pumunta sa office ni Jacob. Ni Sir pala. Kumatok ako pero isang sigaw ang sumalubong sa akin. I've told you, si Hana ang kailangan ko. Sigaw ni Jacob na siyang ikinabigla ko. Biglang may kung anong naramdaman ng puso ko nung marinig ko iyon. Sir, ako po ito. Wala akong narinig na kung anong ingay, kaya kakatok na sana ako nang biglang bumukas ang pinto at doon ko nakita si Jacob na nakatingin sa akin. Pinapatawag mo daw ako? Pambabasag ko sa katahimikan dahil nakatitig lang ito sa akin na siyang ikinailang ko. Hindi ito nagsalita at bigla na lang akong hinigit papasok sa loob. Pinipilit kong bawiin ang kamay ko pero sadyang mahigpit ang pagkakahawak niya sa pulsuhan ko. Ano bang problema ng isang to? Jacob, anong ginagawa mo? Inis na sabi ko dito. Naramdaman ko namang tumigil ito sa paglakad at nasa pulsuhan ko pa rin. Humarap ito sa akin at laking gulat ko nang bigla niya akong hinalikan sa mga labi ko. Dahil sa gulat ay hindi ako nakaimik at tila nanlaki ang mga mata dahil sa mga nangyari. Tiningnan ko si Jacob at nakapikit na mariin ang mga mata nito. Naramdaman ko nagsimulang gumalaw ang mga labi niya at marahang kinakagat ang ibabang labi ko at tila doon ako nakabalik sa wisyo. At agad ko siyang tinulak pero hindi man lang ito natinag sa kinatatayuan. Naramdaman ko mas pinailalim niya pa ang halik niya at kinagat niya ang labi ko. Hinawakan ko siya sa kanyang dibdib at pilit itinutulak pero tulad ng kanina ay wala pa ding epekto. Naramdaman kong niyakap niya ako sa bewang at mas dinikit ang sarili sa akin at naramdaman ko naman ang malaking bumubukol sa kanyang pantalon na tumutusok sa aking puson. Nanlaki ang aking mata at pilit ulit itong tinutulak habang hinahalikan niya pa rin ako pero pinipilit ko ang sarili kong huwag itong tugunan. Naramdaman ko mas hinigpitan niya ang yakap sa akin kaya mas naramdaman ko rin ang sundalo niya na handang umatake. I'm your boss. It's my company so it's also my rules. And I want you to kiss me back. Pinaglalaruan mo na naman ba ako? Naluluhang sabi ko. What are you talking about? Kunot noon niyang tanong. Huwag na tayong maglokohan. Malakas ang loob mong paglaruan na naman ako dahil ikaw ang boss ko. Hindi kita pinaglalaruan, Hana. This is not what I expected to happen. Unti-unti siyang humiwalay sa pagkakayakap sa akin na siyang ikinaginhawa ko. Pasimple akong umatras palayo sa kanya. Ano po bang ipapagawa niyo sa akin at pinatawag niyo ako, sir? Nauutal na sabi ko habang pinipilit ang sarili niya tumingin sa mga mata niya. Call me sir one more time and I will kiss you. Seryosong sabi niya. Pero hindi yun pwede. Boss kita at siguradong pagchichismisan ako pag tinawag kita sa pangalan mo. Naiinis na sabi ko. Then don't call me by my name. Yun nga ang point ko. Kaya dapat tawagin kitang Pinutol niya ang sasabihin ko. No, I give you 2 options so nakaraan, di ba? Love or baby. You choose. Nakangising sabi niya. Parang umakyat lahat ng inis ko sa katawan dahil sa mga pinaggagawa niya ngayon. Oo, gwapo siya sa pagngisi niya, pero wait, pinupuri ko ba siya? Hindi. Alam mo, kung wala ka magawa sa buhay mo, pues wag mo kong idamay. Nakakainis ka na ha? Sigaw ko dito at tila nalimutan kong boss ko ang kaharap ko. I'm sorry. Please don't be mad at me. Hindi ko na yun kaya. Balungkot na sabi niya habang ang ulo ay bahagyang nakatungo. Just call me sir pag may ibang tao pero pag tayong dalawa lang, please don't call me like that. It feels like you are very far from me. So hard to reach. Hindi agad ako nakaimik sa biglang pag-amin ni Jacob ngayon. May dahilan pala kaya ayaw ko siyang tawagin na ganun. Na-guilty naman ako sa sinabi ko. You can go now. Wala naman akong iuutos. I just want to see you. Sabi niya at tumalikod na sa akin naglakad papunta sa desk niya. Nagpakawala ako ng isang buntong hininga at nagsimula na umalis ng office niya. Nakaramdam ako ng gutom at tinignan ko ang oras at nakita kong lunch na pala. Kanina pa ako nakatutok sa harap ng computer at hindi ko na malayan ang oras. Tumayo ko at kinuha ang wallet ko. Tiningnan ko si Carrie na subsob na ang mukha sa computer habang nagtatype. Carrie?
Kain tayo? Yaya ko sa kanya. Sorry Hana, pero hindi ako makakasabay ngayon kasi ang dami ko mang tatapusin na reports. Kaloka naman kasi si Sir Juancho. Wala na nga dito, pinapahirapan pa din ako. Reklamo niya. Natawa na lang ako dahil sa reaction niya. Sige, una na ako. Sabi ko at pumunta sa elevator para pumunta sa cafeteria. Habang nag-aantay na magbukas ang elevator, ay naramdaman ko na vibrate ang cellphone ko at nang tiningnan ko ay number ito sa bahay. Hello? Sabi ko sa kabilang linya. Mama! Si Kenzo po ito. Masiglang sabi ng anak ko kaya naman napangiti ako. Anong ginagawa mo baby? Tumawag ka. Malambing na sabi ko habang nakangiti. Nakita ko namang nagbukas ang elevator kaya naman pumasok na ako kasama ang ibang empleyado. Namiss kasi kita mama eh. Ako po ba di nyo na-miss? Siyempre baby miss, na-miss kita. Nakangiting sabi ko habang nakatingin sa ibaba at nilalaro ang aking paa. Nakita ko sa peripheral vision ko na nag-alisa ng mga tao pero hindi ko na lang iyon binigyan ng pansin. Baby, anong gusto mo mamaya? Tanong ko habang ang mga mata ay nasa ibaba pa din. Wala po akong gustong pasalubong ngayon mama eh. Pero gusto ko po ng hug at kiss nyo. Malimbing na sabi ni Kenzo. Sige, pagdating ko, bibigyan kita ng maraming kiss at maraming hug. Nakangiting sabi ko. May kasama kang ibang lalaki. Biglang may sumigaw at pagtingin ko ay walang ibang tao, maliban kay Jacob na nasa likod ko habang nakasandal at madilim ang muka. Anong ginagawa mo dito? Kinakabahang tanong ko at pasimpleng pinatay ang tawag pero mukhang nakita pa rin niya iyon dahil ang mga mata niya ay masama ang tingin sa cellphone ko. Kaya pala ayaw mo kong tawagin na baby. Dahil may iba ka palang baby. Tell me who is that? Naiinis na sabi niya at ang mukha niya ay namumula na sa sobrang inis. You even said na bibigyan mo siya ng maraming hug at kisses. You are not allowed to kiss and hug. Any guy except me. Sabi niya at tila natahi ang bibig ko dahil hindi ako makapagsalita at gulat na nakatingin sa kanya. Narinig kong nagbukas na ang elevator at akmang aalis na ako na maunahan ako ni Jacob at pinindot lahat ng numbers doon kaya naman nagsara ulit ng pinto. Inis akong tumingin sa kanya habang siya ay namumula pa rin marahil sa sobrang inis. Ano bang problema mo? Kanina ka pa ha? Sigaw ko dito. Siguro ay naghalo na ang gutom, pagod at ang kakaibang nararamdaman ko ngayong kasama siya. Hindi ko ata kayang makulong kasama si Jacob. Anong ibig sabihin ng narinig ko kanina? Meron ka bang ibang lalaki? Naiinis na sabi niya at napasabunot pa siya sa buhok niya. Ano naman kung meron? Ano bang paki mo? Hindi ko na napigilan ang sarili ko at kung ano-ano na ang lumabas sa bibig ko. So meron nga. Hindi pwede. Napahawak ako sa sentido dahil sa mga pinagsasabi niya ngayon. Jacob, pinapaalala ko, hiwalay na tayo. At wala na namamagitan sa atin kaya huwag ka na umakto ng ganyan. No. If that's what you're thinking, then you are wrong. We have our son and we're... Sabi niya, ngunit hindi ko na narinig ang huling sinabi niya dahil pabulong na iyon. Si Kenzo na lang ang responsibilidad mo. At hindi ako. Kaya pwede kong gawin ang gusto ko. You've been a bad girl right now. And you need a punishment. Sabi niya at walang pasabi na hinalikan ako. Nanlaki ang aking mata at hinawakan ng dibdib niya para itulak siya. Pero walang epekto at naramdaman ko ang kamay niyang niyakap ako sa bewang. At mas diniin sa kanya. Naramdaman kong gumalaw na naman ang labi niya. Nilaliman niya ang paghalik sa akin at wala sa sariling tumugon ako. Alam kong mali ito pero ba't ayaw sumunod ng katawan ko sa gusto ng isipan ko. Narinig ko nagbukas ang elevator at doon tila nabuhusan ako ng malamig na tubig at inipon ko ang lahat ng lakas at tinulak ko si Jacob. Hindi ko siya tinapunan ng tingin at agad akong tumakbo palabas. Dumiretso ako sa restroom at doon ay hawak-hawak ko ang aking dibdib at habol hiningang sumandal sa pader. Grabe, anong naisipan ko at hinalikan ko siya pabalik. Mukhang nakain ko lahat ng sinabi ko na hindi na dapat ako maging apektado sa kanya. At dito po muna nagtatapos ang episode na to. Abangan po natin ang susunod na kabanata.